Hello, I'm Tina. I'm a respiratory therapist and I'm the clinic operations manager of CPAP and Sleep Disorder Clinic. Ma'am Tina, pwede niyo po bang ikwento kung saan kayo nagsimula at ano po yung pangarap niyo nung bata pa kayo? So, I'm from Cagayan Valley. So, sa Region 2 po ako, taga Norte. So, my dream when I was a child is nakikita ko talaga yung white na uniform ng mga nurses. So, yun yung nakatatak sa isip ko na gusto ko maging ganon. So, nung nag-college ako, any course related to medical, okay na yun sa akin. Ano po yung naging turning point ninyo kung bakit niyo pinili ang medical field, specifically respiratory therapy? Okay, way back college, nagkaroon kasi kami ng entrance exam on my school sa Cagayan State University. So, that is a public school. So, kailangan may entrance exam para mapili nila kung sino yung karapat-dapat on that course. And honestly, I have two choices to way back. First is respiratory therapist. Kasi that time, I was suffering talaga severe asthma. Sa family talaga namin may asthma kaming lahat. So, yun yung nag-push sa akin kung bakit gusto kong magkaroon ng experience kung paano alagaan yung mga patients talaga na may mga asthma. And my second choice is medical technologies. Pagiging medtech. Pero since that time kasi yun yung usong course sa amin, yung pagiging medtech. Though, yung respiratory therapist talaga, yun yung first na nasa heart ko. Since malapit talaga sa akin yung pag-aalaga ng mga patients na may karamdaman sa lungs and heart. Kamusta po yung journey ninyo during college? Ano yung mga struggles na kinailangan yung lampasan para maabot kung na saan kayo ngayon? As a college student, malayo ako sa family namin. So, nagdo-dorm ako sa city kung saan malapit yung school namin. So, ang struggle doon, kailangan mong mabuhay mag-isa, lutuin mo yung pagkain mo, ikaw yung maglalaban ng lahat-lahat. At the same time, you need to review on your own. And naitaon noon na third year college kami nung pumutok ang pandemic. So, we are a pandemic baby. Naranasan namin yung online classes. Nag-internship kami hating online tsaka hating actual hospital internship. So, yun yung pinakamahirap kasi hindi namin naranasan yung talagang maisalang sa mga hospital at the same time, yung talagang ginagawa ng as an RT talaga. So, and at the same time, ang struggle pa that time, since K-12, babies pa kami, first batch kami ng K-12. So, parang lahat ng trials nasa batch namin. May moment po ba na gusto niyo nang sumuko? Ano po yung nagpabalik sa inyo at nag-push na magpatuloy? Okay. During college kasi, we have a screening exam every sem. So, sa department namin, yun yung, kumbaga, parang mas malala pa kesa board exam. So, kung kailangan mong ipasa yon para pumasok ka sa panibagong sem. So, pag on that time kasi sobrang hirap talaga. So, kahit nabasa mo na yung buong libro, pagdating ng exam, parang hindi naman nasa libro yung exam. So, hindi ka pwedeng pumasok nang wala kang binabasang isang libro. Kasi hindi mo alam kung ano yung lalabas dun sa exam. So, dun ako na-nurture na kailangan pag sumabak ka sa laban, dapat may sandata ka talagang dala. Ano po yung naramdaman ninyo nung finally naging registered respiratory therapies or RP na po kayo? So, that time, actually, it's a mixed emotions. Kasi, alam mo yun, yung parang the responsibilities there. At the same time, proud na proud ako sa sarili ko na of all the doubts, of all the hardships ng mga parents ko, and all the people who helped me, parang kumbaga, yun yung pinaka-trophy na binigay ko sa kanila. At the same time, naitaon na nung lumabas ang result ng board exam namin, that is my greatest gift sa lolo ko, kasi birthday ngayon. So, kumbaga, parang it is the turning back sa mga parents ko, sa mga lahat ng taong tumulong sa akin kasi kumbaga I promise to myself kasi na pag once I get that license, I will give everything to my family na yung, alam mo yon, yung hindi nila naranasan na life, yun yung gusto kong iparamdam sa kanila, especially during may mga example, mga hospital, ganyan. Syempre dati, dahil sa hirap ng buhay, kailangan mong kung saan-saan ka umuutang para lang may panggastos. And I'm proudly say na ngayon,
is that hindi na nahihirapan or hindi na nararanasan ng family ko yon kasi meron na tayong ipon na kumbaga parang emergency allowance para sa mga ganong cases. And kumbaga, yun yung greatest na yun yung greatest na achievement ko sa life na pag may kailangan ng family ko, I can provide ASAP sa kanila. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba talaga ang ginagawa ng isang respiratory therapist sa araw-araw? Usually, ang respiratory therapist kasi when you are working in the hospital, you are at the bedside. So, usually kayo yung nagbibigay ng mga aerosol therapy, yung mga nagne-nebulize. At the same time, hooking in mechanical ventilator sa mga patient na nasa ICU, yung mga kumukuha ng mga arterial blood gas natin. At the same time, nagpro-provide sila ng oxygen therapy. So, yun talaga yung forte ng mga respiratory therapists. Pero, when it comes to sleep, ang mga respiratory therapists kasi meron silang background in sleep medicine. So, kapag nag-switch ka sa pagiging sleep tech, kumbaga yung pinag-aralan mo during the respiratory therapy working in the hospital, magagamit mo pa rin naman siya. Though, nakafocus ka na lang talaga sa sleep. Just like dito sa clinic, halos lahat kaming sleep technologists dito is respiratory therapist din by profession. So, sa experience niyo po, ano yung pinaka-challenging part ng trabaho ninyo bilang RTRT? Usually, nung nag-work ako sa hospital, that is during ventilation hooking. Alam mo yon, yung nakikita mong nag-aaga buhay yung patient. And hindi ka kasi pwedeng magpadala sa emotions mo. You need to act professionally. Hindi ka pwedeng magpakita na naaawa ka sa patient. Hindi mo pwedeng sabihin sa relatives ng patient na mahina na yung patient. So, kailangan mong humarap sa kanila professionally na parang okay lang ang lahat. So, maa-attach ka kasi sa mga patients, magkakaroon ka ng sepangs. Especially sa mga bata, tapos sa mga mababait na patients. So, doon. And then, pero fulfilling siya. Kasi kapag malalaman mong for discharge na yung patient, so ikaw ka kasi or kayo kasi na as respiratory therapist, isa kayo sa mga dahilan kung bakit pwede nang or clear na si patient para lumabas sa hospital. Kabila nun, ano naman po yung pinaka-fulfilling na moment na masasabi ninyong worth it lang? Yung work as an RT, if i-relate ko siya ngayon sa sleep, ang pinaka-worth it na masasabi mo pag sinabi sa'yo ng patient na, "Thank you, Christina, para akong bagong silang na sanggol." Why? Because they attained the most quality sleep they had ever in their life. Kasi, kumbaga, natulungan mo sila in their treatment. At the same time, magpapasalamat sa iyo yung mga asawa nila, yung mga kapatid nila, or yung mga housemates nila, na lahat sila is matino na yung tulog. Kasi, wala nang humihilik. Tapos, yung mood nung mismong patient is hindi na kagaya ng dati na mas malala pa kesa sa postpartum sa pag-iiba ng kanilang mood. So, yun yung greatest na, kumbaga, worth it lahat ng pagod nyo, lahat ng puyat nyo kapag naririnig nyo yun sa mga patients. Ano po yung mga common na respiratory problems na nakikita ninyo? At kailan po dapat magpatingin ng isang tao? Actually, ang pinaka-common is yung pag-uubo. So, sa simpleng ubo na yan, hindi dapat yan dahil sa dry cough lang or hindi dahil sa allergy lang. So, kailangan talaga may intervention agad kasi hindi natin alam yung pinaka-root cause kung bakit inuubo ang isang patient. And from that, dun kasi natin malalaman once you have undergone test. Yung iba kasi natatakot magpa-check up kasi dun lumalabas lahat ng mga nararamdaman nila or mga sakit nila. Pero always remember na first treatment or first line of defense natin sa katawan natin is pag-iingat. Message mo sa mga taong nangangarap at sa mga pasyenteng lumalaban na araw-araw? For those dreamers, na isa din ako sa mga dreamers noon, but until now, I'm also a dreamer. Paghawakan nyo yung mga pangarap nyo and always trust God on the process. Kasi yung plan nyo, hindi yan yung plan ni God, pero always remember that God's plan is the best. At the same time, for all the people or for all the patients struggling every day, always remember na God will never put you to any situation na alam niya na kaya niyong lagpasan ang lahat ng to. Kasi
Actually, minsan si Lord, alam mo, para siyang nagjo-joke. Talaga. Parang tinitest ka niya, girl, kaya mo ba to? Sige, bibigyan kita ng ganito. Parang ganun siya. Pero kapag na-test ka niya or nalaman niya na kaya mo, na kahit anong problemang ibigay niya sa'yo, tapos nakakayanan mo, girl, papalakpakan ka niyan sa langit talaga. Perfect siya. Pero pag sinukuan mo yung kanyang test sa'yo, at the first place pa lang kasi mararamdaman mo sa sarili mo na parang you are not with Him. Kaya, pinaka-advise ko lang sa lahat, in everything you do, always put God first. Yun lang. Again, this is Christina, a respiratory therapist and the operations manager of CPAP and the Sleep Disorder Clinic. See you on the next video. Bye-bye!